Good evening po, beloved brethren. Magandang gabi sa inyo, kapatid na Erning. Nariyan po ba tayong lahat? At nakahanda na ang ating mga taga-subaybay para makinig sa ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Opo, atin hong pag-aaralan ang tungkol sa mga saligan ng mga nagtuturo na di umano ang ating Panginoong Yahushua ay Diyos. Ano, kapatid na Jeriel? At ito ay dalawang talata itong ating tatalakayin at mayroon pa tayong pakikinggang video at mananawagan tayo mamaya sa ating mga kaklase. Sige at po. mga kasama noon. Mananalangin po muna tayo, mga kapatid. Panginoon po namin Diyos, muli po kaming nag-aalay ng maraming pasasalamat dahil sa malabis na pagpapasalamat namin pagtanaw ng utang na loob sa pananatili po ng aming buhay, ng aming lakas, nakakakain kami sa araw-araw at ang pagkakataong ito ay aming iniuukol para amin pong patuloy na ipamahagi ang iyong mga dakilang salita, mga katotohanang napakahalaga lalo na sa panahong ito na amin pong kinalalagyan. Aman Diyos, maawa kang sana'y makilala ka ng mga tao na ikaw lamang ang iisang tunay na Diyos. At kung mayroong mga nagtuturo ng iyong anak ay Diyos, ang Espiritu Santo Diyos din, yun po ay hindi naaayon sa iyong kalooban. Kaya aming ipaglilingkod dito, kaya aming hinihiling sa iyo na kami iyong pakipatnubayan sapagkat sa ganang amin ay aba kami, kapos kami sa kaalaman. Panginoon Diyos, ipagkaloob mo po sa amin ang patnubay upang ang mahayag ay yung gusto mo, ang kalooban mo at huwag ang kalooban ni numan. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Ang lahat ay hinihiling namin sa tanging pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan namin dyan sa Pilipinas at maging ang mga taga-subaybay po natin dito sa Amerika at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kapatid Erning, kamusta po kayo? Mabuti po at sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos, tayo sa ating mga pamilya ay mga malalakas pa sa awa ng Ama at may buhay na patuloy niya ipinagkakaloob. Salamat po. Alam niyo, kapatid na Erning, yung mga bagong mga pangyayari ngayon talagang kamangha-mangha, hindi man kamangha-mangha kagila-gilalas ang mga nagaganap sa mundo. Isipin niyo, ang alam natin ang isang hurricane o ang isang typhoon ay nagdadala ng baha. Pero ang dinala ng typhoon na yan sa Pacific Ocean, doon sa Hawaii ay sunog. Aba, isipin niyo yan. Isipin niyo yung mga nakapangingilabot na mga pangyayari ang nagaganap sa mundo ngayon. Hindi katakataka yan sapagkat ang Diyos ay mayroong ipinahihiwatig sa lahat ng mamamayan sa mundo. Napakahalagang maging obserbative ang tao. Huwag yung nasisiyahan na, kapatid na Erning, sa, meron akong pananampalataya I have faith. Aba, tignan nyo naman kung yung faith nyo, baka hindi faith, baka fanaticism. Di ba? Magkaiba yung faith sa fanaticism Ang akala nila, pananampalataya yung pala, kapatid na Erning, kapanatikuhan lang. Walang batayan, bulag na pagsunod. Kaya ang ating programa, nagdidilat ng mata. Kaya kami po, mananawagan kami doon sa mga kasama namin dati, kapatid na Erning, na ang ginagawa nila ngayon ipinipikit ang mata ng marami nilang miyembro. Sabi nga, sa halip na gisingin mo, brother, pinatutulog mo Di ba? Kaya mahalaga yan, makinig. Sige po, kapatid na Erning. Ang isa sa malimit na pagbatayan pa ng mga nagtuturo na di umano ang Panginoong Yahushua raw ang tunay na Diyos, yung pong nakasulat sa Isaias 9:6. Babasa tayo ng isang talata na isang salin, para mabigyan ng clue, mga kapatid. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ito, pag binasa ho nila, alam naman natin na itong batang hinulaan dito ay
tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua. Pero yung sabihin nila na siya ang mighty God, siyang everlasting Father, doon tayo tutol, kapatid na Jeriel. Yes. Ngayon, yung ating pong pagtutol ay hindi sapagkat kapritsyo lang natin yon. Hindi po. Kundi yung ating pagtutol kasi ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung ang Kristo ang mighty God, dalawa ng Diyos. Kung ang Kristo din ang everlasting Father, dalawa ng Father na everlasting. Di ho ba? Yes, tama. Kaya, tuloy kapatid na Jeriel. Well, pag hinimay mo yung talata, nandiyan na rin ang sagot eh. Di ba? Opo. Nandiyan na yung kasagutan eh. Pag hinimay mong mabuti, sabi nga, if we are going to focus on what we can read and we are going to use our common sense, no? The child that was born was not given a name that people thought is his name. Yeah? Sabi nga, he will be called. Sana kung pangalan yon, he will be named, no? Ngayon, he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Kapatid na Erning, pag tinignan mo bokabularyo niyan yung tinatawag nating ano tawag dito? Yung grammatical precision ng sinasabi diyan. A child is born. Yung child, yun ang pinaka-ano diyan eh. Yung pinaka-noun, di ba? Yan yung focus, yan yung pinag-usapan, child is born. Sa first part, to us a son is given. Yung child, yun din yung son na ibinigay. Tapos, ang sumunod na pinag-usapan, iba na eh. And the government will be upon his soldiers. So let's not talk about the child anymore. Let's not talk about the son anymore. Now, this line is now talking about the government that will be upon the shoulder of that child or of that son. No doubt about it, kapatid na Erning. The child that is born, the son that will be given, is no other than Yahushua. We believe that. But the line after given, comma, and the government. So let's talk about the government. Kasi yung government na ang tinutukoy nitong Wonderful Counselor Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Hindi na yung child, hindi na yung son, hindi na si Yahushua, kundi yung gobyerno na ipapatong sa kanyang balikat. Pamamahala na ipapatong sa kanya. So simple understanding yan kasi may bias yung mga nagsasalin o yung mga yun. Tama yung binanggit na yan. May bias kasi ang mga nagsisalin po, yung mga translators ng iba't ibang version, translations ng Biblia, ay na-impluensyahan ng kanilang paniniwala na ang Kristo daw ay Diyos. Yung Trinity, kapatid na Jeriel. Yes. Pero alam nyo, kapatid na Jeriel at mga kapatid, at mga panauhin, kung magtatapat lang itong mga translators na ito, mga kapatid, aminin lang nila na ang kanilang mga isinalin na yan ay mali. Mali talaga Sapagkat kailan ba tinawag ang Kristo na Everlasting Father? Sige nga. Kailan sa tinawag na Everlasting Father? Ang tumutunog na katawagan sa kanya, Begotten Son of God. Huwag na tayong lumayo, kapatid na Erning. Ayan, a son is given. Ayan. Nandiyan na mismo nandiyan na mismo yan. Hindi naman a father is given. Yeah. Ngayon, ito yan. Itong pagkakasali na ito sa New International Version ay isa sa maling salin pagdating diyan sa Everlasting Father and Mighty God. Alamin po natin, mga kapatid, yan bang Everlasting Father? Yan po ba ay tamang pagkakasalin? Ito, basahin po natin ng isang salin sa Katoliko mismo. Sa Catholic Public Domain Version. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and leadership is placed upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Father of the future age. Hindi everlasting Father, Father of the future age, Prince of Peace. So, walang pagtatalo dyan sa Wonderful Counselor. Paliliwanag mamaya natin po yan, Prince of Peace. Atin munang alamin yung pong ating binasa kanina na anong sabi roon, Everlasting Father.
Yung bang tamang salin po roon? Ang salin po sa Catholic Public Domain Version ay Father of the Future Age. Kaya ito'y tumutukoy kay Yahusya, ang bata Yahusya, pero inatangan ng pamamahala. Yung pamamahala ng maiatang tinawag sa iba't ibang katawagan. Pero yung pong iniatang na yon ay matutupad din sa bata eh. Ang talagang tamang salin po doon ay hindi everlasting Father. Father of the future age. Sino? Yung hinulaang bata. Yeah. Ngayon, alamin po natin mga kapatid. Father of the future age. Pag sinabing Father ayon sa Biblia, pag ginamit yung salitang Father o Ama, ang ibig sabihin ay siya po ay mayroong pinag-inimpisahang gawain. Siya ang nagpasimula ng isang gawain. Yeah. Halimbawa, kukuha tayo ng isang halimbawa, kapatid na Jeriel. Next slide. Ito pa muna, dagdag pa rin ito sa ating suporta. Sa Revised English Version.com, ang Isaiah 9:6, kapatid na Jeriel, ganyan ang pagkakasalin eh. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will be on his shoulders. And he will call his name Wonderful Counselor, Mighty Hero. So yung God, Mighty God, di ba, doon sa New International, ang pagkakasalin dito sa Revised English Version.com, Mighty Hero. Sa Tagalog, makapangyarihang bayani. Di ba? Father of the coming age. Hindi everlasting Father. Kundi ang sabi, Father of the coming age, Prince of Peace. Ngayon, pag binabanggit dito, Father of the coming age, sino yan? Ang tinutukoy po dyan ay yung pamamahala. Isa yun sa katawagan sa pamamahala. Father of the coming age. Sa ibang salin, future age. Na yan po ang iaatang dun sa bata. Yeah. Kaya matutupad po sa kanya yung mga katawagan na yun eh. Mighty Hero, Father of the coming age. Ngayon, alamin po natin, pag binabanggit sa Biblia ang Father, ibig sabihin, nagpasimula siya ng isang gawain. Siyang unang nagsagawa. Kaya tinawag siyang Father. Ang isa po sa halimbawa niya, ang kapatid na Jeriel. Coming age, ibig sabihin eh, darating na panahon eh. Hindi ayun, naman tama yun. Darating na edad. Diba? Tama. Ngayon, katulad nito, kapatid na Jeriel, itong si Galileo, tinatawag si Galileo na Father of Modern Astronomy. Yeah. Father ba siya? Ang father dito, ang pagkakagamit dito ng father, hindi father ng flesh, ng parang ancestor natin o ating mga tatay. And siya din ang tinatawag na Father of Modern Physics. Albert Einstein called Galileo the Father of Modern Science. Kaya, ngayon sa Biblia, kukuha tayo ng tinatawag ding Father. Ito, pakinggan natin sa Genesis. Ito. And Ada conceived Jabal, who was the father of those who live in tents and are shepherds. Tigil muna natin. Dito ho, itong si Jabal ay tinawag father of those who live in tents and are shepherds. Hindi tumutukoy itong salitang father sa flesh, kundi siya kasi ang nag-umpisa na manirahan sa tolda at naging pastol. Kaya tinawag siya tuloy na father of those who live in tents and are shepherds. Ito pa yung kanyang kapatid. And the name of his brother was Jubal. Ano naman ang tawag sa kanya? He was the father of those who sing to the harp and the organ. Meron siyang kapatid na namang ang tawag ay si Jubal. Tinawag naman siyang father of those who sing to the harp and the organ. Bakit? Siyang unang umawit sa pamamagitan ng instrumento ng harp at saka ng organ. In that sense, ang usage ng word na father there is not referring to the father in flesh, kundi father in the sense that they were the first one, like Jabal, who live in tents and are shepherds. And in the case of Jubal, he was the father of those who sing to the harp and the organ. Not only that, kapatid na Erning, in modern world, ito na lang, yung modern tayo, yung modern. Meron tayong pwedeng ibahagi sa kanila. Father din ang tawag sa kanila. Actually, nasa movie ngayon yan eh.
Ha? Ano yun? Nakikita niyo, pwede ba tayong mag-share? Yun. Tignan natin kung makakapag-share tayo. Yan. Can I share? Ayan, I can share my screen. Ayan, kapatid ni Erning, share natin. Nakikita nyo? Ayan, Julius Robert Oppenheimer. Ayan. Was an American theoretical physicist and director of the Manhattan Project's Los Alamos Laboratory during World War II. He is often called the father of the atomic bomb. Ayan. Father yan. Ibig mo sabihin na lumabas sa kanya, pinanganak niya yung atomic bomb. Hindi. Siya yung nagsimula ng project na yan. Di ba? Kaya tama yung sinasabi nyo na may mga nagsimula ng isang bagay, tinatawag silang father. Father. Si Yahushua, yung ibinigay sa kanya na kapangyarihan, father of the future age, malalaman natin kung ano yun. Pero hindi ibig sabihin nun siya yung Diyos. O siya ang nagsimula ng lahat ng bagay. Meron siyang pinasimulan. Di po ba, kapatid na Erning? Tama. Meron siya. At mamaya, malalaman natin mamaya yan. Marami siyang pinasimulan eh. At mamaya, ang sabi roon kanina, magiging father of the future age. Yeah. Aba, malalaman natin kung saan siya magiging father. Ang Panginoong Yahushua. So ito, na-establish na natin ngayon na yung salitang father hindi tumutukoy na ang tunutukoy nun, siya yung pinagmulan. Tama. Kaya kung may pinagmulan ng isang bagay, tinatawag na father. Katulad niya, yung sinasabi niyo kanina, father of tents, di ba? Father of those who live in tents and father of those who sing using harp and organ. Ito naman si Oppenheimer na pelikula ngayon yan. Hindi naman kami nagpo-promote. No? Wala naman tayong kikitain doon, kapatid. Hindi tayo kasali doon. Pero sabi nga, current events, si Oppenheimer, father of the atomic bomb. So, siya yung nagsimula ng Manhattan Project eh. Bagamat ang teorya no, kapatid na Erning, yung sabi nga, yung fusion, ewan ko kung ano yun, nanggaling yung kay Einstein. Kaya Einstein. Pero nung binubuo na, ayun si Julius Robert Oppenheimer. Siya ang tinawag tuloy na father ng atomic bomb. Let us go back, brother, to our Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Let's go back to Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Yeah. Yeah, there you go. That's it. The Revised English Version. That one. There you go. For a child will be born to us. Parang tanong natin po ay, paano ho natin dapat unawain ito? Di ating gagayat-gayatin ulit, kapatid na Jeriel, ano? Yeah. Ito. For a child will be born to us. Sino po yan? Balikan natin sa Mateo. Sino yung child na yan? Mateo 1:21. Sa hula, will be born to us. Let's go to Matthew 1:21. Who is that child? There you go. At siya'y manganganak ng isang lalaki. Kanina sa hula, will be born. Ngayon, manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya, Yahushua, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Doong hinuhulaan po roon na a child will be born to us, ay natupad po yan sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Let's go back again to that Isaiah 9:6. There you go. A son will be given to us. Who is that son who will be given to us? And who will be the one to give us that son? Let's go back to our next slide under Matthew 1:21. Sino ang nagbigay ng sanggol at sino yung sanggol? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa English, for God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave His one and only begotten Son. Kaya sino yung sanggol na ibibigay? Ang Panginoong Yahushua. Sino ang nagbigay? Ang Panginoon Diyos. Let's go back to Isaiah 9:6 again. Ito po nakasulat. And the government will be on His shoulders.
sa Tagalog, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Yung bang pamamahalang yan na ayon sa kay Isaias 9:6 sa hula, the government will be on his shoulders, na ibigay na ba yan? Mateo, next slide. In Matthew 28:18, it says here, right there, 28:18, Yahushua came up and said to them, all authority, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. So ang tanong natin, sa hula 9:6, at ang pamamahalay maaatang sa kanyang balikat. Ang tanong, ay natupad po ba yan? Opo. Ano katunayan? Sa Mateo 28:18, ang sabi ng Panginoong Yahushua, ang sabi niya, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Sa makatwid, ang hula sa 9:6 ng Isaias ay natupad sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Let's go back again to Isaiah 9:6. We are just detailing this. Okay? 9:6 again, Isaiah. Revised English, there you go. And he will call his name Wonderful Counselor. Sa Tagalog, siya ay tatawaging wonderful, kahangahangang tagapayo. Bakit siya ay magiging kahangahangang tagapayo? Next slide again, after Matthew 28:18. Ito, ang nakasulat. Sapagkat ang amay hindi humahatol sa kanino man tao, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Ayan nga, for the Father judges no one, but has given all judgment, that is, the prerogative of judging, to the Son, placing it entirely into His hands. Kaya yung kapamahalaan, ibinigay talaga sa kanya o kay Yahushua. Maging ang paghatol. Ang tanong naman po natin, bakit tinawag doon yung isa sa katawagan doon sa pamamahalang iaatang sa bata ay Wonderful Counselor, kahangahangang tagapayo. Next slide. Ito nakasulat. Ayan, sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Kaya tinawag din yung pamamahala na Wonderful Counselor, kahangahangang tagapayo, sapagkat matutupad din yung kay Yahushua. Bakit magiging Wonderful Counselor siya? Sapagkat ang kanyang ika-counsel, ang kanyang sasabihin galing sa Ama. O di ba? Ano pa ang katuparan ng hula? Let's go back to Isaiah 9:6. Ito. Atin lang ginagayat-gayat ito, mga kapatid. Let's go back to Isaiah 9:6 again. Ayun. And he will call his name Wonderful Counselor. Tapos na tayo doon. Mighty Hero. Mighty Hero. Bakit tinawag siyang Mighty Hero, mga kapatid? Sapagkat alam nyo, ang Panginoong Yahushua, hindi Mighty God. Ang tamang salin, Mighty Hero. Hero siya sapagkat bayani siya. Siyang makapangyarihang bayani. Alam nyo, yung Mighty God, pag tinawag nyo sa Hebreo, El Gibor. Di ho ba? El Gibor. El Elohim. El Gibor. Ngayon, pagka binasa po natin sa ibang mga talata ng Biblia, may tawag pa dyan sa ibang mga leader ng mga bansa. Let's go to, what is this? We will just read that later. But the question is this. Next slide. Okay, next slide. Okay. Now, the question is this, Brother Jirel at mga kapatid na nakikinig po sa ating ginagawang pag-aaral. Nalaman na po natin, kaya tinawag siyang kahangahangang counselor o tagapayo sapagkat ang ipinapayo niya hindi naman galing sa kanya kundi galing sa Panginoon Diyos. Alam niyo, kapatid na Jeriel, itong 9:6 ayon sa ibang mga ngaralan, yan daw ang wikay natupad kay Haring Hezekiah. Bakit daw? Sapagkat mayroon pong tinatawag sila, kapatid na Jeriel, na prophetic perfect. Nang ibig sabihin ng prophetic perfect ayon sa mga manunulat ng Hebreo, yan po isang literary technique.
isang technique na pangpanitikan na ang nagsusulat sila ng mga bagay na mga mangyayari pa sa hinaharap na parang nangyari siya na nakaraan. Parang ganun sila. Yan ang kung tawagin po ay prophetic perfect. At yan pong 9:6 ayon sa ibang mga Bible scholars po ay parang natupad daw kay Hezekiah. Kapagkat si Hezekiah, kapatid na Jeriel at mga kapatid, naging instrumento o kasangkapan sa pagliligtas sa Huda mula sa kaaway nila noon, yan ang Assyria. Kaya ang sabi nila, yan ang may natupad kay Haring Hezekiah. Ngayon, pagbigyan po nating sandali itong mga nagsasabing partially natupad daw kay Hezekiah. Ang totoo, bago natin basahin ito, kapatid na Jeriel, may referensya noon ang kapatid na Eranio Manalo nang sabi, most noong mga prophecies ni Propeta Isaiah ay natupad na ang partial sa nakaraan in the past, pero the complete fulfillment will be in the future. Mayroon siyang binasang ganong referensya noon Now, anong pahayag ni Pablo tungkol po rito? Ang sabi niyan sa 13:12, now we see things imperfectly, like puzzling reflections in a mirror, but then we will see everything with perfect clarity. All that I know now is partial and incomplete, but then I will know everything completely, just as God now knows me completely. May mga bagay po ayon kay Pablo na partial at incomplete. Granting na ang bahagi nung ang Isaiah 9:6 para sa iba ay natupad daw kay King Hezekiah. At yun daw mga katawagan, yun daw yung kapamahalaan, yun daw ang iba't ibang katawagan doon sa mga leader ng mga bansa. Bueno, sige, kanila yun. Pagbigyan natin ng konti. Pero, ang complete fulfillment ng Isaiah 9:6 po ay matutupad lamang sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Sapagkat wala pong iba na binigyan ng kapamahalaan na yon. At generally speaking po, karamihan sa mga mangangaral, sasabihin nila, kita nyo, 9:6 ng Isaias, tumutuko yan kay Yahushua. Lamang ang mali po nila, siya daw ang Diyos dyan. Mighty God. Ang nandyan po, mighty hero. Siya daw ang everlasting Father. Hindi ho siyang everlasting Father. Siya po ang everlasting Son. Hindi ho siya everlasting Father. Kapatid Learning, alam niyo pag sinabing hero kasi, sabi nga madali naman natin na maunawaan yan A person, sabi niya, a person who is admired for having done something very brave or having achieved something great. Great. Halimbawa, war hero. Hindi ba dami mga war hero na tinatawag? Yung mga namatay sa digmaan o mga nakaligtas nakipaglaban para sa kalayaan ng iba. Hindi ba mga hero yun? Tama yun. Kaya kapag pag-uusapan natin heroism, talagang great hero ang Panginoong Yahushua. Sapagkat ang kanyang na-achieve nung siya ay namatay doon sa krus, yung ating katubusan Isipin mo yun, siya yung hero natin. Kaya ano po ang sabi kanina? Ano pong klaseng hero siya? Siya po ay mighty hero. Mighty hero. Bakit? Siya lang ang hero na nakapagbigay ng kapatawaran sa ating kasalanan. Wala nang iba. Hindi mga war hero, hindi. Yung war hero nakapagbigay ng freedom sa ibang mga bansa, di ba? Pero ang Panginoong Yahushua, kalayaan ng buong sa kasalanan. Oo. Kaya talagang siya yung mighty hero. May sense di po ba mga kaibigan? Alam niyo po, ito yung bagong paliwanag. Kasi yung paliwanag natin kanina nung umpisa, kapatid na Ernie, yun ang natutunan natin doon sa iglesia. Walang mali doon. Pero ang paliwanag na ito na ibinibigay sa inyo po ngayon ng iglesia ni Yahushua, may sense, logical. At ang bawat salita doon, mayroong katapat na talata. Kaya pag nag-aaralan natin, tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Sapagkat napakaganda na matutunan natin. Walang sinasabi doon sa Isaiah na
Diyos ang Panginoong Yahusha. Wala. Ginagayat natin. Ano po? Ginagayat natin yon. Yes. Ngayon, tinawag din doon yung pamamahala, tatawagin din Prince of Peace. Ano? Let us jump to Ephesians 2:14. 2:14. There you go. Bakit tinawag ang Panginoong Yahusha na Prince of Peace? For He Himself is our peace. Ayan. Who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Bakit tinawag din doon ang pamamahala na iatang doon sa bata, na lalaki, na yun ay si Yahushua HaMashiach, na Prince of Peace? Because ayon kay Apostol Pablo, for He is our peace. Ayan. Who has made the two groups one and has destroyed the barrier. Yung two groups na yon, nandun yung kapayapaan, isang ulo, isang katawan, iglesia ni Yahushua sa panahon natin, sa katuparan ng hula. Yan ang iglesia ni Yahushua. Siya ang Prince of Peace sapagkat siya po ang naging way para ma-reconcile ang tao sa Diyos. Kaya magkaroon ng peace. Yes, because after we sinned, we became enemies of God because of sin. So, the sin became the barrier between God and man. The sin became the dividing wall. Yeah, between God and man. So, who is the Prince of Peace? Our Lord Yahushua. What did He do? He made the two groups into one. What is that two groups that was made into one? That is the body. And ang tawag dun sa the one new man. The one new man. Isang taong bago, one new man. Diba? So, through this one new man, which is the Church of Yahushua, there is peace. You want peace? Therefore, join Church of Yahushua. Yeah, kailangan kasama natin ang mga tao dito sa kilusang ito. Sapagkat ang kilusang ito, nagbibigay talaga ng kapayapaan. Kita nyo, kapatid na Erning, ano man mangyari dyan sa mundo, payapa tayo. Payapa tayo. Alam na natin di ba? Exactly. Magkakaroon ba ng one world? Alam na natin yan. Meron alam yan. Na natin yan na ang gigibain natin sa araw ng pagbabalik ni Yahushua, di ba? Yeah. Ngayon, basahin po natin, let us read now in Tagalog, Isaiah 9:6-7. Actually, ang tinutukoy na batang ito ay kaya tinawag siyang mighty hero Bukod sa ginawa niya ng pagtubos sa sangkatauhan Di ba? Ito pa. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Itong ating mga rebuttal sa kanila. Ang Diyos ba pinanganak? Ang Diyos ba naging sanggol? Pambihirang Diyos yan. Pagka ang Diyos nyo ay naging sanggol, hindi Diyos yan na tunay yan. Isipin yung ipinanganak, pambihira naman kayo. Kaya yung mga naniniwalang tungkol sa Trinity, magbagong buhay na po kayo. Mga kapatid at alam niyo, kapatid na Erning, yung mga naniniwala dyan, kasi hindi naman nila talaga nasuri yan Merong nga namimission yung isa nating kasama na lagi nagtatanong sa kanya, yung isa nating ka-Yahushua, na lagi nagtatanong na yan ang kanyang pananampalataya, yung Trinidad. Pero ngayon, medyo nalilito na siya. Bakit ka mo? Kasi nga, may mga sagot na ibinibigay tayo sa kanila. Medyo sabi niya, I'm confused. Naku-confuse siya ngayon. Bakit siya naku-confused? Pananampalataya mo yan. Paano nga kasi, kapatid na Erning, ang maling pananampalataya na akala ng tao'y tama, pagka pinok natin ng pinok, naging tama. Magkakaroon ng pag-aalinlangan. Kaya yung Iglesia ni Cristo, ayaw nilang makinig. Pinabawalan sila. Okay, makikinig dyan sa mga yan. Tigilan nyo pakikinig dyan. Bakit? Sapagkat ma-open ang mata nila Ang paliwanag ng Iglesia dito sa Isaiah, simple lang Yun ang sinabi natin dati. Pero ang paliwanag ng Iglesia ni Yahushua ngayon, hindi lang complex, simpler but logically precise. Yeah. Yan. Biblical pa. Nakasulat Di ba? Yung bawat bahagi ng pangalan ng gobyerno na ibinigay sa bata o sa ating Panginoon Yahushua, may mga katapat na talata. Isipin mo, kapatid na Erning. Exactly. Kaya dito, ang sabi pa, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki. Yeah. Alam natin si Yahushua yon. Bueno, kung si Yahushua ay Diyos, ang Diyos ba pinamimigay? Kaya. Pambira naman. Ang daming pwedeng itanong dyan
ipinamigay ang Diyos. Yung bata, yan yung Diyos. Ay ano ginawa doon sa bata? Ibinigay ang isang anak na lalaki. Pinamigay yung bata. Di pinamigay ang Diyos. Isipin mo naman, ano ba naman klaseng, hindi ba? Sinong nagbigay? Sa Diyos. Yun. Ang Diyos din. Yun. Magulo, di ba? Magulo. Kaya magulo talaga eh. Yeah. Ito pa, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Natupad na po yan. Kaya siya ngayon ang namamahala sa langit at lupa, kapatid na Jeriel. Hindi yung kung sino-sinong nagsasabing sila daw ang tipi. Hindi sila yun. Siya daw yung tagapamahalang pangkalatan. Hindi sila yun. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Alam naman natin na makapangyarihang Diyos diyan ay makapangyarihang hero o bayani. Walang hanggang ama. Ibig lang sabihin niyan ay siyang magiging ama sa darating na panahon. Ama na darating na panahon. Yeah. Kailan yung panahon na yan? Tuloy natin nabasa. Ang paglago ng kanyang pamamahala. Yun. Kaya dito ang usapan talaga, kapatid na Jeriel, hindi yung bata, hindi yung pamamahala. Katunayan sa 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Aba, ibang klase ito. Saluklukan ni David. Kung ito ay Diyos, lumalabas, galing siya sa luklukan ni David. Ang Diyos ba manggagaling? Sino ba nang lagaling sa luklukan ni David? Hindi ba si Yahushua? Kaya hindi ang Diyos talagang tinutukoy dyan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David. At sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ang pamamahala niya hindi magkakaroon ng wakas. Alam niyo kasi, yung complete fulfillment ng Isaiah 9:6, ano po? Ay saan po yan? Ito, tuloy natin ang basa sa next slide. Ito po. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, he will honor Galilee of the nations by the way of the sea beyond the Jordan. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressors. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. I see a king will reign in righteousness and rulers will rule with justice. Yahushua's justice will dwell in the desert, his righteousness will live in the fertile land field. Saan po itong pamamahala niya na walang katapusan? Ang kabuuan po nito, kapatid na Jeriel, mangyayari po yan sa millennial kingdom na kung saan si Yahushua ay magre-reign. Ang sabi, I see a king will reign in righteousness, rulers will rule with justice. Kasi ang kasama niya mag-rule, yung mga Yahushiano din. Yung mga saints na kasama sa rapture. Di ba? At ang Yahushua's justice will dwell in the desert. Yan na nga po ang millennial kingdom. Kaya yung pong Isaiah 9:6, hindi ho nagtuturo na ang Panginoong Yahushua ay Diyos. Ang itinuturo po doon na Diyos ay ang Ama na siyang si Yahuwah, mga kapatid. At saka ang tinuturo doon sa 9:6 na yan, yung gaano kakapangyarihan at kung ano ang mga gagampanan ng bata. Exactly. Na anak na lalaki na gagawin niya sapagkat binigyan siya ng Diyos ng kapamahalaan. Ano yun? Yung kapamahalaan na yun ang dinidefine sa 9:6 ng Isaias. Hindi sinasabing yung anak, yung batang ipinanganak, yung lalaking ibinigay, Diyos. Wala pong nakasulat na gano'n.
Sa guni-guni lang po yung kapatid na Erning nung maraming naniniwala kasi na ang Kristo ay Diyos. Kasi nga, pagtalikod di po ba? Yan din ang leksyon natin sa linggo. Bakit nire-restore ng Diyos ang mga tao? Kasi nga natatalikod Tumatalikod doon sa aral. Tama. Sa simpleng aral, yung simple doctrine, ginagawang complex doctrine. O isipin mo, para lalong hindi maintindihan ng tao, pagkatapos sasabihin ng mga nagpapaliwanag, hindi, kasi ang misteryo yan mystery. Ba't naniniwala kayo sa mystery? Di ba? Mysterious pala, paniniwalaan mo pa. Di ba? Simple ang sa Diyos. Simpleng doktrina. Napakasimple, kapatid na Erning Isa ang Diyos, isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa ating mga tao, ang taong si Yahushua HaMashiach. Ganun ka simple yun. Diba? Ngayon, kapatid na Jiren, mayroon pa silang isang talatang pinagbabatayan na Diyos daw si Yahushua. Ito, sa next slide po, basahin natin. Sa 1 John 5:20, ganito po nakasulat. Okay. Next slide. Ayan. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding, that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his Son, Yahushua the Christ. This is the true God and eternal life. Nako, isa yan sa talagang ginagamit nilang batayan na ang Panginoong Yahushua ay Diyos daw. Ano po ang kanilang sinasabi pagkatapos mabasa ang talatang yan, kapatid na Jeriel? Yun daw pong demonstrative pronoun, yung pong panghalip na panturo. Pantukoy, yes. This, the word this, according to them, refers to Yahushua HaMashiach, because the closest name to the pronoun this is Yahushua the Christ. Therefore, in that sense, the true God in eternal life refers to Yahushua HaMashiach. Ganun sila po kung gumamit yan. Bueno, sige, pagbigyan po natin sila. Granting. Pero ano ngayon ang mangyayari? Magugulang mundo nila. Bakit? Ito, basahin nga natin ito. Next slide. Acts 7:18 down to 19. Ayan. Pakibasa, kapatid na Jeria. Till another king arose who did not know Joseph. This man dealt treacherously with our people and oppressed our forefathers, making them expose their babies so that they might not live. Kapatid na Jeriel, sa 19, verse 19, these men. Ngayon, yung salitang this is closest to the name Joseph. Ngayon, does this word this refer to Joseph? No. Let us come to our senses po. Unawain nating mabuti. Till another king arose who did not know Joseph. Kasi itong si Joseph sa Ingles, anak ni Jacob yan. Yes. Na ipinagbili ng kanyang mga kapatid na papuntayan doon kay Potiphar na isa sa mga leader ng sundalo nitong si Paraon. Mabait na Paraon ito. Ito yung Paraon na nanaginip na ang nakapagpaliwanag ng palaginip niya ay si Jose. Kaya ginawa siyang katiwala, di ba kapatid ni Jeriel? Yung Paraon na yon, namatay po yon. Ayun, ano ngayon nangyari? Another king arose who did not know Joseph. Another Pharaoh. These men dealt treacherously with our people. Ngayon, kung dahil sa ang salitang this kanina sa 1 John 5:20 ay malapit sa Yahushua HaMashiach, kaya siya daw ang true God in eternal life, aba dito lalabas, this man refers to Joseph. Bakit? Sapagkat ganun din ang construction halos ng sentence. This in verse 19 is closest to the word Joseph. Does it mean that the name that Joseph was the man who dealt treacherously with Israelites? Kapatid na Jeriel? Aba hindi. Alam natin si Joseph ang siyang isa sa mga naging leader ng Israel noon. Pero hindi
Hindi po komot ang this ay malapit sa Joseph, ang this ay tumutukoy kay Joseph. Alam niyo, kapatid Erning, kaya nila ginagamit yun kasi una, meron na silang paniniwala na si Yahushua ay Diyos. So yun ang kanilang bias. So naghahanap sila ng talata to support what they believe. Ayun, tama Kaya, yun. nung sinuportahan, teka muna, ito, masam to, ang paliwanag natin dito, grammatical precision. Ayan. Oh, yeah. Grammar. Hindi nila malaman. Ngayon, meron din ganyan nakakahawig yung kawangis ng yung binasa natin kanina, kawangis din itong nasa gawa, 7:18 hanggang 19. Yung 19 lalo na. No? Yeah. O ngayon, nasira ngayon yung kanilang argumento. Nasira ngayon. No, bakit? Ang argumento nila, yung anyang this tumutukoy sa pinakamalapit na pangalan. O ito ba this dito? Sa Acts 7:19, tumutukoy kay Joseph. Si Joseph ba yung treacherous sa mga tao? Si Joseph ba yung oppressor ng forefather nila? Exactly. Di ba sila ron? Kaya, kaya alam niyo po, mga katagapakinig at mga sumusubaybay sa programang ito, kailangan ang tao bago sumampalataya, katulad ng aming laging ina-advise sa inyo, bago nyo paniwalaan itong sinasabi namin, siya sa atin nyo muna. Hindi mo ba, kapatid na Ernie? Kaya nga pamagat ng ating programa 1,000 at isang tanong ng mga Bereyano. Yung mga taga-Bereya, hindi basta sumasampalataya yun. Bago nila paniwalaan ang napapakinggan nilang preacher, kaya binabasa muna nila yung Biblia. Yung bang sinasabi nitong taong to, yung ba talaga nakasulat? O, di ba? Katulad nung sinasabi sa atin ng Iglesia ni Cristo. Ang tagapamahalang pangkalahatan yung kilala nating nakapamahalang pangkalahatan. Pag siniyasat mo sa Biblia, meron talagang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. So, meron tagapamahalang pangkalahatan. Sino po, kapatid na Erning? Aba, Panginoong Yahushua. Oo. Pero alam nyo, sa Iglesia ni Cristo, nung nandun tayo, iba yung kilala natin. Hindi si Yahushua. Pero pinagsisigawan natin, si Yahushua ang ulo ng Iglesia. Pero sasabihin natin, ang tagapamahalang pangkalahatan ay itong taong ito. Oxymoron yun. Mabagulo yata yun. Akala ko ba ang ulo ng Iglesia si Yahushua? Bakit iba yung namamahalang pangkalahatan doon sa Iglesia? Hindi yung Pangulo. Exactly. Kita mo? At ang nasusunod dyan sa Iglesia ni Cristo, yung tagapamahalang pangkalahatan eh. Lahat ng, sabi nga, isingan nun eh. O, sagap lahat ng mga miyembro. At tas nagagalit pa kayo pag pinupo na. Aba, huwag kayong magagalit. Ang pumupo na dyan, hindi ho kami ni kapatid na Erning. Ang pumupo na, Biblia mismo. Yeah. Salita ng Diyos. Matalas po talaga salita ng Diyos eh. Mas matalas pa nga sa tabak na 2 talim eh. Kaya mali ang pagkakaintindi nyo. Tatagpasin kayo niyan, yung mga salita ng Diyos. Ito pa, kapatid na dyan, no? Meron pa tayong isang babasahin talata na ganyan din halos. Ayan. Ayan. Let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Yahushua the Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man, tandaan natin, no? By him this man stands here before you all. This, ayun, ginamit na naman this. This is the stone which was rejected by the builders, which has become the chief cornerstone. Ginamit na naman po rito yung this is, this. Ang tanong, ano ang pinakamalapit na pronoun o noun sa salitang this? By him, this man stands here before you all. Ang tinutukoy naman dyan yung lumpo na pinagaling ng mga apostol. Ang tanong, siya ba ang stone na nireject? Komot yung pangalang men na yun ang lumpo na pinagaling ng Panginoon Diyos sa magitan ng mga apostol sa pangalan ni Yahushua. Komot yung pangalang men stands here before you all. This is the stone. Siya ba yung bato na itinakwil? Hindi. Sino ang batong itinakwil? Pag tinuloy natin ang basa sa 12, ang Panginoong Yahushua, Hamashiach. Pero kung ang ating susundan, argumento ng mga nagtuturo na si Kristo Diyos, ayon sa Juan 5:20,
sapagkat itong salita, ang mga salitang this is the true God and eternal life ay pinakamalapit sa pangalang Yahushua HaMashiach. Pag sinundan natin yon, lalabas dito ang bato na itinakwil ay yung lumpong pinagaling. Alam niyo, kapatid na yan, kaya nagkakaganyan ang mga doktrina niyan. Kasi nga, nag-imbento ng doktrina, naghanap ng talata na susuporta sa doktrina. Dapat, hanapin mo yung talata na nagtuturo ng doktrina. Hindi yung gumawa ka ng doktrina. Pagkatapos, teka muna, paano natin papaliwanag ito? Maghanap nga tayo ng talata. Ganyan din ang Iglesia ni Cristo, kapatid na Erning. Pag bumabalik tayo doon sa Iglesia ni Cristo, magkaroon ng talaan. Teka muna, nasa Biblia ba yun? Maghanap nga tayo ng talata. O, ito. Yung tali, ginawang tala. O, naku. Twisted, distorted. Hindi ba? Yan ang nangyari kasi nag-imbento kayo ng doktrina. Naghanap kayo ngayon ng talata. Nung may nakita kayo, ito. Kasi tali, tala, kahawig. Hindi na mapupuna yan. Hindi na mapupuna yan ng mga bulag tsaka ng mga galibol. Yeah. Pero ang Diyos, ipapupuna yan sa mga pinili niya, kapatid na Erning. Tama. Ito pa, kapatid na Jeriel, no? Ito pa, babasahin pa natin. Ito pa rin ng isang mga halimbawa. Yung salitang this is, no? This. Next slide. Sa 2 John. For many deceivers have gone out into the world. Maraming mga mandaraya ang nasa mundo who do not confess Yahushua the Christ as coming in the flesh. Silang mga hindi nagpapahayag ng Panginoong Yahushua ay naparitong nasa laman. This is a deceiver and antichrist. Yeah. Naroon na naman yung this. Anong pinakamalapit na noun? Yahushua the Christ. Siya ba ang tinutukoy na deceiver and antikristo? Si Kristo? Siya ba yon? Kumot ang pangalang Yahushua Kristo ay malapit doon sa this. Siya bang deceiver? Siya din bang antikristo? Sige nga. So at this point, our brothers, sisters, listeners, supporters of this program, kapatid na Erning, at this point, we already buried that argument. Done. That argument for those who truly are Yahushians will never work anymore. Yung argument na this, kaya this kasi ito nakasulat ang tinutukoy niya. Kalimutan na natin yun. Marami sa Biblia na ganoon ang pagkakasulat pero hindi tumutukoy sa pinakamalapit na pangalan o sa pinakamalapit na tao na binabanggit, no, doon sa pagkakasulat. Simple lang naman yan. Gamitin natin ang ating common sense. Ano po? Common sense. Ngayon, basahin po natin sa mga talata ng Biblia, yung tungkol sa true God. Wala pa ang Kristo, may true God na Ito, basahin natin. 1 Thessalonians, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God. Binanggit yan, true God. May true God na. Alam natin yan, kaya Yahushua yan. Jeremiah 10:10. But the Lord is the true God. He is the living God, the eternal King. When He is angry, the earth trembles. The nations cannot endure His wrath. Kaya mayroong binanggit yan, 2 talata, true God, true God. Next slide pa. Next slide. Okay? For a long time, Israel was without the true God. Without a priest to teach and without the law. Okay. Kaya mayroon talagang true God. Sino yung true God? Ito kay Yahushua, sabi ni Yahushua, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Yahushua the Christ, whom you have sent. After Yahushua said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son may glorify you. Kaya tungkol sa true God, panahon pa ng Israel, panahon pang unang panahon, may true God talaga. Pero sino yon? Di ang Panginoon Diyos. Di ba? Yung kay Yahushua, ikaw Ama, Father. Ang pangalan ng Father ay Yahuwah, ang siyang buhay na walang hanggan at tunay na Diyos. Kapatid na Jeriel. Kaya ang ating sinasampalataya nakasulat sa Biblia. Ngayon, yung ibang mga tao na naniniwala na Diyos daw ang Panginoong Yahushua HaMashiach, choice niya yan. Choice nila yan. Choice niya yan.
Yeah, nasa Pero kanila na yan. hindi ayon yan sa nakasulat sa Biblia. Kapag ginamit natin yung ating common sense at saka yung ating, sabi nga ang ating isipang mabuti, no? At tinanong natin mabuti, yung ba sinasabi? Mapatutunayan natin na yung nagsasabi na si Yahushua ay Diyos. Tapos sasabihin nila, there are 3 persons in one God. Masyadong kapatid na Erning, masyadong tapos sasabihin pa nila, misteryoso daw yun. I will never believe in something that is mysterious. Hindi natin paniniwalaan yun. Hindi. Kasi mas mabuti na ang paniwalaan natin yung simple, hindi complex. Hindi ba? Yung kasi masyadong naging complex eh. Meron pa nga silang kapilosopuan dyan eh. Yung bang 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 1. Hindi anya plus ang gagamitin mo. Multiplication. 1 times 1 times 1 times 1 is 1. Aba, lalong naloko eh, di ba? Nagkagulo-gulo na. Naloko-loko. Hindi. Una, sasabihin pa nung iba kung ano-anong kapilosopuan. Para lang yung isang itlog. May balat, merong puti at saka merong pula. Tatlong bahagi pero isang itlog lang. O sige, yung balat, ano tawag mo dyan? Itlog? Hindi. Balat ng itlog. Hindi itlog. Di ba? Ewan ko ba, may pakaraming kapilosopuan nung mga tao. At saka pag sinabi nila yun, kasi nasasagupa natin nung araw yan, sasabihin ng mga pilosopong yan. Minsan, mga tagapagturo pa ng relihiyon, magsasabi niya, kapatid Erning, yung babanggitin yung itlog. Sabi ko, ang pinag-uusapan natin ng Diyos eh. Ang Diyos mo baka ako, itlog? Tumitigil na. Hindi. Hindi pala. Bakit ang ginagamit mo? Halpag-samping itlog. Ano ka? Sabi, di ba? Mahalaga na ang tao. Sabi nga, yung kapilosopuhan, sabi nga, yung philosophy of man will not apply. Yeah. Philosophies of man will never apply sa pag-uusap ng pangrelihiyon. Philosophies of man lang yan eh. Kinakailangan yung reasoning ng Diyos, yung logic ng Diyos ang ating pag-usapan. Illogical eh. Nasasabihin mo, kaya nauwi yung tao, it's mystery. Mystery? Hindi ba sabi ng Panginoong Yahushua sa inyo, binigay ang makaunawa ng mystery? Yeah. Pinagbigyan. Kaya ba't di nyo naunawaan yung mystery? Hanggang ngayon, mystery pa sa inyo yan. Kaya huwag magagalit yung mga kaibigan nating Katoliko at yung ibang mga Protestante na naniwala dyan sa Trinidad. Ngayon, sabi nga, meron namang aklat na nagsasabi, kapatid na yun, na the term Trinity is not found in the Scripture. Yeah. The invention of the term is ascribed to Tertullian, one of the early church fathers. The thing there is that whatever they hear, whatever they read, even history, they won't budge. Maniniwala pa rin sila doon sa Trinity. Bakit? Yeah. Bias na nila yun eh. Bias na sila. Natin na sa kanila yun. So, itong layunin natin, at least, bakit hindi kami, ito para sa side namin. Why don't we believe about that doctrine that Yahushua HaMashiach is a God? Now, you know why we don't believe it that way. May mga batayan kami. At maging yung sinasabi ng mga talatang pinaggagagamit noong mga nagtuturo na si Yahushua daw ay Diyos, o naipaliwanag na namin. At bakit hindi rin namin matatanggap yon na yun ay tumutukoy na sa pagiging Diyos di umano ng Panginoong Yahushua HaMashiach. O narinig ninyo yung explanation. At kahit yung grammatical explanation nila, na para bang, alam nyo kapatid na Erning, fallacy lahat yun eh. Di ba? It sounds right, but actually it's wrong. Once you scrutinize it, it reveals the wrongness of it. Makikita mo ba mali pala? Kasi fallacy nga, tunog lang na parang tama eh, di ba? Parang si Pedro niya, yung argument parang ganito. Si Pedro ang isda ay marunong lumangoy. Si Pedro ay marunong lumangoy. Si Pedro ay isda, hindi naman pwede yun eh, di ba? Hindi pwede yun. Fallacy yun, hindi damang logic yun. Illogical yun. Illogical yun. Mm-hmm. Ngayon, kapatid na Jeriel, nung ako'y nasa Iglesia ni Cristo, tayo, malimit nating punahin ang mga saksi ni Jehovah. Yeah. Na sila ay bulaan, hindi sila maliligtas. Pero meron tayong pakikinggang video ngayon. Yeah. Na doon pala ipinattern ng Iglesia ni Cristo
ang sistema nila ng pagtitiwalag. Ito, pakinggan po natin. Next Sige. video. Ayan. You're approached by Jehovah's Witnesses, just ask them how many of their friends and family have they had to shun or disown or not speak to because of their beliefs. For those of you that don't know, my name's Becky. My husband, myself, and our 3 daughters were all disowned by my mom, dad, siblings, cousins, aunts, uncles, etc. Even to the point that when both my parents passed away in the last year, my mom said it would be offensive to Jehovah if we were in the hospital room with her as she passed. It's just mind-boggling because my mother and I were best friends. Moving on, my mother and father both met as Jehovah's Witnesses. Their parents were both Jehovah's Witnesses. But in the late 60s, early 70s, the Jehovah's Witnesses started prophesying that the end of the world was going to come in 1975. You can look that up for yourself here. So long story short, Jehovah's Witnesses believe the end of the world's happening in 75. They sell everything, and they're told they're going to be the only ones who are going to survive. Well, 75 came and went. A lot of Jehovah's Witnesses walked away at this point, including my mom's mom and dad, and my father's brother and his wife and their children, and many more. But my parents chose to stay. So doing as they were told, my mom ended up shunning her parents, my dad ended up shunning his brother and their family, and anyone who left the religion at that time, that was it. I remember when my dad's brother died, it was just like, oh, your Uncle Richard passed away, or Nanny passed away. I was just a child, but I was thinking like, don't you want to be there? Shouldn't you be there with your family? But Jehovah's Witnesses are just taught over and over that they need to shun anyone who walks away from the religion or has different beliefs, no matter if it's your mother, your father, your brother, your sister, your child. What I also never understood was that Jehovah's Witnesses will walk around like they're sad, like they've lost their daughter, their brother, their mother, whatever, like they're the victim, when in reality, they're the ones who are doing the shunning. We're all out here saying like, do you want to come over for dinner? Trying to reach out. Meanwhile, they're making the shunned person feel guilty for just having different beliefs. Anyway, I would love to know how that goes. And if you've experienced this, let me know in the comments. How many relationships have been affected? Ayan, kapatid Nerling, yan yung pinalabas na Jehovah's Witness. Yung palang Jehovah's Witness, ang kinopya ng Iglesia ni Cristo, kapatid Nerling. Yeah. Yeah, yung pagka pala itiniwalag ka dyan sa Jehovah's Witness, hindi ka nakakausapin katulad nung ginawa sa akin, hindi ka kakausapin ng nanay mo o pagbabawalan nila kahit hanggang sa kamatayan. Alam nyo, kinopya ng Iglesia ni Cristo yan eh. Yung Iglesia ni Cristo pala, gaya-gaya. Gaya-gaya eh. Ginagaya yung ibang religion. Kasi nag-work sa saksi ni Jehovah eh. Kahit sa simula pa, gaya-gaya eh. Meron silang sentral. Merong Vaticano yung... Hindi ba? May Vaticano. Meron silang tagapagkalatan. Merong Papa yung Iglesia Katolika. Kaya alam mo yan, gaya-gaya, di ba? Merong yung Papa, sabi niya, ang unang Papa, isa sa mga apostol, si Pedro. O yung Iglesia, ang unang tagapamahalang pangkalatan, isa sa mga apostol, si Santiago. Bakit si Santiago? Naunahan sila. Naunahan sila ng mga Katoliko eh. Hindi nila makuha si Pedro. Kaya hindi nila mabili si Pedro. So ang ginawa nung tagapamahalang pangkalatan nila, may nauna sa akin eh. Ang nauna sa akin na tagapamahalang pangkalatan si Santiago. Nag-suggest lang yung tao, naging tagapamahalang pangkalatan. Hindi nyo kami kaaway. Pumupunan lang kami. Kasi kasama kami doon sa mga taong naniwala dyan eh. Hindi ba? Naniwala kami dyan eh. Doon sa sinasabi niyan. Pero noong bulabugin ng Diyos, yung sambahayan nung nagsabi niyan,
nagising. Teka muna, bakit nagkaganon? Akala ko ba tama lahat ng sinabi no? Parang yung saksi ni Jehovah. Yung saksi ni Jehovah, sabi, 1975, maghuhukom na. O, di ba? Kaya yung lola niya, sabi nga nung babae, nung Becky, yung lola ko, tsaka lolo ko, umalis, tsaka yung mga kapatid ng tatay ko, umalis sa saksi ni Jehovah. Nagising eh. Bakit? Sabi, ng lolo ko itong mga to. Sabi, paghuhukom na, hindi naman naghukom. Di ba? Yeah. So, pag may nangyaring dilubyo sa isang organisasyon, dapat nag-iisip. Pero sabi niya, pero yung nanay-tatay ko, nanatili eh. Nanatili sila doon sa religiong saksi ni Jehovah. Kaya ang ginawa nila, itinakwil nila yung sarili nilang magulang. Nako! Sapul, di ba? Nangyari. Sa Iglesia ni Cristo, ganyan-ganyan yung pinuno eh. Di ba? O, kamagagalit, brother ha? Totoo namang ginawa mo yan eh. Pero ang masama, sasabihin mo pa, dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Nako. Yun ang mga nakakatakot yung ginawa mo, brother. Maghintay ka. Nako, marami kang babayaran sa Diyos niyan. Di ba? Huwag kayong magagalit sa amin. Kami, mahal namin kayo. Kaya hinihahayag ito. Hindi para kayo siraan. Hindi naman kayo kailangang siraan eh. Self-destruct na kayo eh. Di ba? Doctrinally, self-destruct. Bakit? May kahayagan eh. Yung sinasabi ninyo, unbiblical, unfounded. O, yung sinasabi nyo na tungkulin ng pinuno ninyo, it's not for him. You can read it in the Bible. The one who was given all authority in heaven and on earth is Yahushua Mashiach. Kaya nga ano sabi doon? Siya yung sa Isaias, kapatid na Erning kanina, ano yung sinasabi doon? Nakatunayan sa pinagbigyan ng kapamahalaan. Kapamahalaan, binigyan siya ng kapamahalaan eh. Yeah. Yung bata, yung ipinanganak, binigay ang kapamahalaan sa kanya. Di ba? Pinaliwanag natin ngayon. Merong isa namang umaagaw niyan. Pinagtatinangka mo namang bagay, yung iyong mga ninuno ang nagsimula niya. Kasi ang tao minsan, totoong sinusugo ng Diyos eh. Pero ang mga sinugo ng Diyos nung nagkakamali po ba o hindi, kapatid na Ernie? Nagkakamali rin. Pagsimula tayo kay Moises, si Moises po ba nagkamali? Oo naman. Oo, dahil sa pagkakamali niya, ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Pinatanaw lang sa kanya yung Kanaan. Oo, hindi siya pinapasok, di ba? Iba na magpapasok yan, hindi na ikaw. Bakit? Ipinahiya mo ko tsaka yung kapatid mong si Aaron. Kaya si Aaron namatay doon sa kabilang bundok. Ikaw naman, dito ka mamamatay sa bundok na to. Yeah. Ako na rin na maglilibing sa iyo, sabi ng Diyos kay Moises. O, di ba? Hindi siya makatwid. Kahit si Moises, propeta, at nakita ang Diyos ng mukhaan, nagkamali. Ang tao kasi, nagkakamali. Kaya nga, isa lang ang karapat-dapat na hari sa babayan ng Diyos, sa mga tao ng Diyos. Isa Mighty lang. hero. Yeah. Isa lang. Kasi lahat na nagkamali. Lahat na nagkamali. Nagkaroon pa nga ng isipan yung mga matatandang iglesia ni Cristo, kapatid Erning, ang sugo daw, hindi nagkakamali. Mali kayo. Umamin na nga si kapatid na Felix Manalo. Hanapin nyo yung tape niya, yung recorded tape niya. Naghihingi siya ng tawad. Sabi niya, humingi ako pa umanhin sa mga kapatid. Humingi ako ng tawad sa Diyos. Sabi niya, sapagkat nagkamali ako ng pagpapasya. Ayun. Ganun ang sound ng kapatid na Felix Manalo, di ba? Yeah. Sabi niya, nagkamali ako ng pagpapasya. Sa pagboto yon, yung nung irekomenda niya yung si Magsaya, sabi niya, Magsaya tawag niya, si Magsaysay. Di ba? Kamali, sabi niya ganun. So nagkamali, ang sugo. Ang kapatid na Felix Manalo, mayroong pagkukulang, may pagkakamali. Tao yun eh. Yeah. Natural lang yun. Natural lang yun na magkaroon siya ng pagkukulang, ng pagkakamali. Pero ang ginagawa natin noon, sinasabi natin, wala siyang pagkakamali. Nandiyan pag gumawa tayo ng kwentong bumuhay siya ng patay, kapatid na Erning. Nako. Di ba? Isipin mo yung ginawa natin doon sa taong isinugo ng Diyos. Sinong kumurap sa kanya? Di tayo rin. Kinukurap natin kasi. Kaya dito po sa iglesia ni Yahushua, bawal na bawal dito corruption. Sabi nga si Uncle sa mga aming kakampi, doon sa pag-corrupt ka, malagot ka kay Uncle Sam, di ba? Hindi po. Ayaw natin na ang ating pagiging ministro ay makorrupt sapagkat hindi espiritu ni Yahushua yun. Si Yahushua, incorruptible. Dapat ang mga ministro niya, incorruptible din. Kaya yung mga ministro, mga kaibigan,
Mga kapwa namin ministro dati. Kayo, Classmates. ba't kurap na kayo? Hindi na ninyo, alam naman ninyong mali na yung tinuturo ninyo eh. Alam nyo, kapatid na Erning, ang ginagawa sa iglesia, ang itinuturo ng mga ministro, leksyon ng isang tao lang. Oh yeah. Oo. Ito, ginawa kong leksyon ha. Lahat kayo, ito sasabihin nyo. Di ba, susweldo ko kayo. Di ba? Ganun eh. Ganun. Hawak ka kasi sa palad niya eh. Ito, teksto nyo. Huwag dadagdagan yan. Huwag nyo babawasan yan. So, mga ministro sa iglesia, aminin ninyo, hindi kayo nagtuturo ng pananampalataya nyo. Nagtuturo kayo ng pananampalataya ng isang tao na nagsusweldo sa inyo. Kinakain nyo yun. Kahit alam nyong medyo, teka muna, sintonado to ha. Bakit ganun? Kapatid na rin ang sinasabi natin. Experience natin yan eh. Yeah, karanasan natin yan. Hindi ko lang matiyak nung araw, kapatid na rin. Teka muna, sintonado tong doktrinang to ha. Mateo 18:18. Sintonado to noong pa. Di ba? Pero hindi mo maturol eh. Sapagkat sumampalataya ka, tao siya ng Diyos eh. Sugo siya ng Diyos eh. Sa sugo ito galing eh. Until na ipinakita ng Diyos yung kanyang pagdaramdam doon sa angka na yon. Nung ipakita ng Diyos yung pagdaramdam, hahanap ngayon tayo. Saan sila nagkamali? Anong pagkukulang nila? Hindi ba ang pangako ng Diyos kapag ka ginawa ang dapat na gawin ng isang lingkod niya? Pagpapalain siya ng Diyos, maging ang kanyang sambahayan hanggang sa ikatlo't ikaapat na sali ng lahi niya? Nakasulat o hindi? Nakasulat yun. Ba't hindi natupad? Something went wrong. So, hindi natin inaatake yung sambahayan na yon. Hindi. Kundi, what did they do wrong? Na dapat tayong magising. Saan tayo dadalin ng paniniwalang mali? Di ba? Yan ang ating tanong. Kaya, hinanap natin ang kasagutan sa Biblia. Kaya yung mga ministro, sige nga, pag-aralan niyo mabuti, mga ministro, mga kaibigan namin. Buti na lang, kapag may mga tumatawag po ba sa inyo? Meron. Ayaw lang ilihim ng pangalan. Kaya, kasi sa amin din, meron din naman nakikipag-usap sa atin. Pero, ang aming pangako doon sa mga ministrong yun, never nalilitaw ang pangalan niyo. Until na you decided, fed up na kayo dyan sa ginagawa ninyo, na you want to go back to God. Di ba? Kasi sumama kayo sa pagtalikod eh. Natakot kayo doon sa pinuno o doon sa magagawa ng pinuno sa inyo at sa ikinabubuhay ninyo. Kaya nga tanong ng ibang mga ministro, kapatid na rin, saan kami pupunta? Wala kami pupuntahan. Nandito yung pinagkakakitaan namin. Yun. Yun ang sinasabi nila eh. Mga kapatid, tigilan ninyo yan. Hindi kayo mapapanatag dyan. Kung gusto nyo ng kapayapaan, through God, nandun ang kapayapaan sa true God. Si Yahushua ang kapayapaan. Di ba? Nakasulat, di ba? Peace. Yeah, Prince of Peace. Siya yung Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Ang prinsipe ninyo hindi naman Prince of Peace yan eh. Ginawa nyo pang BBIP yan. Very, very important person daw. Isipin mo kung sino ang Diyos na hindi magdaramdam sa inyo. Kaya, nung maglagay ang Diyos ng salot, kapatid na Erning, 2020, ilan sa inyo tinamahan? Sige. Pangako ng Diyos, ni dulo ng buhok mo, di masasaling eh. Nung maglaglag ang Diyos ng salot, halos lahat kayo, yan ikinamatay. Yeah. Ba't nagkaganon? Mag-isip. Yung mga kaibigan natin, yung mga mahal namin sa buhay, mag-isip kayo. Yung kapatid ko, hanggang ngayon, nandiyan. Yung kapatid ko ngayon, taga-Texas. Pareho kami ni kapatid na ministro, kapatid na Erning eh. Mahal namin yung mga kapatid namin na yan. Ang totoo, pag nangangailangan sila nung araw, sino tinatakbuhan nila? Hindi yung nandito sa abroad, di ba? May tulong. Sino nagtanggal sa inyo ng tungkulin ninyo? Di ba yung minamahal niyayakap nyo ngayon? Na ni singkong tuling hindi kayo pakakainin, pati mga anak nyo? Yan ang ginagawa sa inyo. Pero sabi nyo, pananampalataya. No, that's not faith. For us, if you're gonna check it out, fanaticism yan. Masakit pakinggan, pero huwag kayo magdaramdam. Sabi nga, pag nagsasabi ng totoo ang isang tao sa inyo, dahil sa puso, nanggagaling sa puso, mahal kayo. Hindi ba? Pero kapag ang isang tao,
Sabi nga, binubulat-ching ngayon. Hindi naman, huwag natin sabihin yan. Alam mong mali, pero may sabihin, ibig lang sabihin, hindi mo mahal yung taong yun. Di ba? Pinagkakait yung tama eh. Pinagkakait yung totoo eh. Ayan. Isipin nyo, ginaya nyo, saksi ni Jehovah, pinatakwil nyo kami. Di ba? Pinatatakwil nyo kami doon sa... Pabuti na lang yung mga marami sa kamag-anak natin eh. Hindi sinusunod yun. Hindi, pati yung mga nakatala sa kanila, hindi naman sinusunod eh. Hindi naman sinusunod yung yun mga nandoon sa pinagtatrabahuan ko, tumitigil, kumusta ka, Ring? Ganun pa sabi siya, kumusta naman, brother? Yeah. Maraming hindi sumusunod yan. Kasi sinasabi naman nila ngayon, hindi, yung mga tiniwalag, ano ba kayo? Yoyo ba kayo? Sabi nga, niloloko yata kayo yung mga tao yan. Di ba? Kaya yung Iglesia ni Cristo, sabi nga, done deal na yan. Okay? You cannot recover for this exposure anymore. You cannot answer that question about Matthew 18:18, about Matthew 28:18. There will be no answer. If you're gonna give us an answer, that answer is a twisted answer. Pandaraya na yon. Hindi, twisted na yung i-answer ninyo eh. Paano nyo ngayong paliliwanag na ang tagapamahalang pangkalahatan ninyo ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan? Please, read it. Read it from the Bible. Na yung tagapamahalang pangkalahatan na yan ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. Read it. Mababasa kaya nila, kapatid na Ernie? Tama, hindi nila mababasa yun eh. Baka pero mababasa nila sino pinagbigyan. Yun. Yeah. Sana itong ating ginawang ito, minsan pa po, ay nakapagbigay ng tanglaw sa isipan ng ating mga kapwa. Lalo na pagdating sa tunay na Diyos. Maging sa aral na dapat nating sampalatayanan bago po dumating ang rapture. Kailangan kaya ito ang panahon ng restorasyon eh. Pag nagkakamali ang bayan ng Diyos, nire-restore agad ng Panginoon Diyos yan. Katulad ng ating gagawing yung ating pagsamba, may awan Diyos sa Sabado at Linggo, yan ang ating papaksayin, restorasyon. At doon ay ating ipakikita ang detalye at magbabasa pa tayo ng mga aklat ng mga referensya para patunayan na ang restorative movement ay ang author niya na yung Panginoon Diyos. Di ba? Kapagkat yan ang kahayagan ng pagmamahal niya. Nagkamali ka, pupunahin ka niya. Kaya itong ating ginagawang pag-aaral, nababanggit natin ang relihiyong pinanggalingan natin, hindi sapagkat tayo napopoot sa mga miyembro. Hindi po. Mahal natin sila. Nandiyan pa yung mga kamag-anakan natin, di ba? Mahal natin sa buhat kaibigan. Ang babait na mga kaanib dyan karamihan Di ba? Ang layon po natin, i-restore, maibalik sa tama. Kaya yung sabihin nila na tayo ay magbalik loob na, kayong dapat magbalik loob sapagkat kayong tumalikod sa Diyos Kami hindi kami nagpatuloy. Paano kami babalik? Hindi naman kami umalis. At sino babalikan namin? Kami nakapirmi sa panig ng Diyos. Kayo ang bumalik sa Diyos. Yung salitang magbalik loob, applicable po sa inyo, hindi po sa amin. Sana huwag kayong magagalit po. Ano po? Kapatid na Jerian. Tama. Si Yahushua. Sabi nga, Yahuwah is a God of restoration. Pagka nagkakamali, lalo na malilayunin, di ba? Wala namang masama maglingkod sa Diyos sa paraang gusto mo. Okay? Yung paraang gusto ng mga tao, wala tayong tutol doon. Pero ang sinasabi namin, hindi kami naniniwala doon sa paraang gusto ng iba't ibang mga tao. Sapagkat ang paraan ng paglilingkod sa Diyos, isang way lang. Si Yahushua lang ang way. No? Yeah, si Yahushua lang ang way. Kaya yung paraan ni Yahushua. Ngayon, merong mga tao magbabalik loob dyan sa Iglesia ni Cristo. May masamang layunin para lang siya ibalik kung ano-anong yung mga dati ako anyang sumama dyan sa mga ministrong yan Di ba? May ganon? Yeah, mayroong ganon na yun ang sasabihin nila na sasabihin ko lahat ng mga wala kang masasabi kung ikaw halimbawa pag-aaralan mo yung doktrina ng Iglesia ni Yahushua. Doktrina ni Yahushua yan Sige, anong masasabi mo doon sa na ang tagapamahalang pangkalahatan at pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan na doktrina ng Iglesia ni Yahushua ay si Yahushua? Ano masasabi mo ron? Exactly. Utuin mo yung pagbabalikan mo.
Hindi, ikaw boss eh. Ikaw boss ang taga-malang pangkalatan. Hindi naman si Yahusha. May topa ka kapag May ganyan lang problema sa sasabihin mo. isip niya. Sabi nga, meron ng konti yung isip mo. Wala na sa Biblia ang sasabihin mo. Di ba? Kaya, hindi kami nakikipag-away. Okay? Ang amin, isineshare namin ang pananampalataya. Ba't hindi na kami naniniwala doon sa idinodoktrina ng Iglesia ni Cristo? Kapatid na Erning, nasiyasat natin eh. Nasiyasat natin eh. Nagsiyasat tayo. Yan din ang dapat gawin ng mga kaibigan natin, kaklase natin. Mga classmates na mga ministro po riyan, magsiyasat naman kayo. Magsiyasat po kayo habang may pagkakataon pa. Ayun, naisipin mo, imbis ng dalay tubig sa Maui, Hawaii, ang dala-dalay apoy, hindi pa ba sample ng Diyos yan? Nakakita bagyo. Bagyo ang epekto, apoy. Oo, bagyo, tubig. Bagong bagay yan. Yung nangyari. Bagong bagay yan. Nakasulat doon sa news na ang epekto, meron anyang hurricane na dumaan na hindi sila hinit, pero yung hangin na dala-dala, yun na nagpakalat ng apoy. Sapagkat nagkaroon ng isang spark doon o ano pa man, na yung hangin na yun, na napakalakas, abay kinalat yung apoy. Isipin mo yung bagyo, dapat tubig ang dala nun. Pero yung naging epekto, apoy. Di pa ba naisip natin yan? Na kumokontrol Kailangan makilala yung mga ministro, mga pare, ng iba't ibang religion. Maging talagang magpaka sa Diyos na tayo. Di ba? Sabi nga wala namang masamang makinig po kayo kahit kanino Sabi nga ng Panginoong Yahusha doon sa mga apostol niya, sa mga tagasunod niya at saka yung mga taong nakikinig. Mga nagtuturo ng kautusan ni Moses, yung mga Pariseo, makinig kayo dyan. Makinig kayo sapagkat ang batas ni Moses alam nila dito tinuturo nila, di makinig kayo sa kanila. Pero wag niyong gagawin yung pinaggagawa niyan. Di ba? Yun ang tagubilin. Ano yun? Yung pagsisinungaling. Yung kokontrol sa tao. Huwag niyong pinaggagawa niya. Huwag niyong gagawin niya. Sa makatwid, yung masamang bagay, huwag gagawin. Makinig ka. Pero pwede mo namang hindi paniwalaan yung pakikinggan mo. Hindi ba? Paniwalaan mo yung sinabi ni Yahusha. Yun ang paniwalaan mo. Yun ang practicein mo. Paano? Nandito pa ako. Kahit ba nandiyan ka, di kaibigan mo sila lahat. Pero ang practice mo, practice ni Yahusha. Kaya nga ito, movement Di ba? Movement ito Itatala ka ni Yahusha. Maaaring maging kasama po kayo. Doon sa tayo, makakasama po tayo. Pag sumama tayo sa movement, makakasama tayo doon sa sasalubong kay Yahusha. Sino po ang magtatala sa atin? Ang Diyos. Ang Diyos ang magre-register sa atin. Ang Diyos din ang tatawag ang magdadala sa atin kay Yahusha. Nakita niyo, mga kapatid, o kaya yung mga ministro, ano po ba panawagan natin kapatid sa mga ministrong kaibigan natin? Ang panawagan po natin ay manindigan kayo sa tama. Huwag yung tingnan nyo kung sino nagpapasweldo sa inyo. Huwag po. Isaalang-alang nyo pagka tayo po ay namatay, hindi na pwede tayong magbalik loob sa Diyos. Kailangan po, habang may buhay pa't may pagkakataon pa, baka ay yung ulan na yun na nagbunga ng apoy, baka dumating din sa Pilipinas o sa ating bansa. Hindi malayo yung mangyari. Kasi yung Pilipinas, mahalaga sa Diyos yan mahalaga talaga sa Diyos yung Pilipinas Nasa hula yan, maging sa anthem ng Israel yan, di ba? Yung Misrak, yan tinutukoy yan Malayo sila nga, nandun ng Sion, sabi nila. Hindi yun ang nasa isip nila, pero yun ang binubukan ng kanilang bibig. Exactly. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo ay nagpapasalamat na muli sa ating mga kaibigan at mga kapatid. Tayo minsan pa nakapag-aral at loobin nawa ng Diyos na magkasama-sama tayo sa ating mga pagsamba sa darating na Sabado at Linggo po. Yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo, kamusta kayo lahat dyan? At saka salamat doon sa mga pinadadala niyong tanong. Salamat sa inyong lahat. Hindi naman malalaman nila kung sino pa kayo. At pagkakaibigan pa rin tayo katulad ng dati. Di ba? Pagkakaibigan, magkakaklase tayo katulad ng dati. Hindi tayo magkakaaway. Bagamat inilikhaan kayo ng isipang maging kaaway kami, salamat, hindi nyo ginawa. Sapagkat alam ninyong gawin. Yun lang ang katunayan, kapatid ni Erning, na may takot sa Diyos ang marami dyan.
Di ba? So, Natatakot lang sa magiging buhay nila. So hindi, meron tayong Diyos. So tingnan nyo, naging buhay po natin. Kabuhay namin ng kapatid na Ernie. Kapatid na Ernie, ang ating buhay sabi nga, ano katunayan may pinagpapala ang isang tao? Sabi nung isang nagsasabi o nagtuturo, sabi niya, katunayan pinagpala ka, meron kang bahay na tinutuluyan. Di ba? Natutulog ka sa bubong, sa ilalim ng isang bubong, di ka nasa kalsada. Ano pa? May kinakain ka. Totoo yan eh. Di ba? Kumakain ka araw-araw. Ano pa? Kilala mo ang Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Pinagpala ka. Kaya mga kaibigan namin, kapwa namin ministro, mga kapatid namin, huwag kayong padala ng damdamin ng kapuotan sapagkat ang puot ay hindi nakabubuti sa kanino mang tao. Wala kaming kapuot-puot sa kanino man. Bagamat sinasabi ganito kami o ano pa man, paninira, ang totoo doon sa programa ng Iglesia ni Cristo, sinasabi pangalan natin, sinabi pangalan ko at kung ano yung nagpapasalamat ako, nagko-commercial ka pa. Thank you sa iyo. Di ba? Hindi kami mapagiganti. No, it's not like that. God is God of love and God loves everyone. Subukan nyo lang. Yun ang aming pakiusap. Subukan nyo magbukas ng isip. Be an open-minded people. Be open-minded ministers. You don't need to accept it. Just open your minds. Try to figure it out. Try to listen and try to understand what is being said in the scriptures and what was said by those preachers who taught you in the university. Try to figure it out yourself and you will see the discrepancies. You will see what they said is actually what not the Bible is saying. It's the fact. Sorry po, but that's the facts. Ano po, yan ang katotohanan. Kapatid na Erning? At ang sabi nga, kapatid na Jeriel, truth will set you free. Ayan, tama-tama. Sige po, tayo mananalangin po muna, mga kapatid. Ama naming Yahuwah, maraming salamat po sapagkat muli mong itinuturo sa amin ang mga salita mong nakasulat sa banal na aklat. Amen. Ang kahulugan. Hindi mo kailan pa man ginawang Diyos na katulad mo ang iyong bugtong na anak. Opo. Ibinigay mo siya sa amin para maging makapangyarihang bayani namin. Opo. Upang mapatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Amen. Hindi namin lilimutin ang pag-ibig mong ito. Kaya pinananalangin namin sa iyo ang lahat ng tao sa mundo. Opo. Ipaliwanag din sa kanila ang iyong mga kalooban. Lalo na po sa mga dati naming kapatid, mga kamag-anak namin. Opo. Mga mahal namin sa buhay. Mga kaministro namin. Opo. Na napagagamit sa isang tao na gumawa ng kalapastanganan sa iyo at sa kanyang sariling magulang. Amen. Ama, tulungan mo po. Maging siya, mabago ang puso at damdamin. Opo. Sapagkat lahat ay pinananalangin namin sa iyo upang magkaroon ng kapayapaan kahit saglit ang banal na mundong ito. Amen. Sumasampalataya kami, ikaw ang aming patnubay, binasbasan mo na po maging ang lahat ng mga nakikinig saan man dako ng mundo sila naroon. Tulungan mo po na ang iyong mga salitang aming napapakinggan tumimo sa aming puso't isip at patuloy naming taglayin habang kami nabubuhay hanggang sa pagdating na po ng pagsalubong namin sa iyong bugtong na anak sa alapa. Iniibig namin ang iyong patnubay sa magdamag sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Erning, magandang gabi po sa inyo at sa lahat po na nariyan. Till next week po. At sa Sabado at Linggo, aral tayo. Yahuwah is a God of restoration. Magandang paksa yan. Sige po, kapatid na Jeriel at mga kapatid.